Going back sa ating pag-aaral sa journey from membership to leadership, we are trying not only to study but also to defend yung biblical rationale ng Baptist Church polity. We believe that this is what the Bible teaches sa kabila ng maraming agam-agam, pag-aalala ng mga ibang mga church traditions sa polity ng isang Reformed Baptist Church, but we believe that this is the closest to the scriptures, and we want na ma-discover pa natin ito ng mas malalim at mas ma-appreciate pa natin ito ng mas maigi. Going back sa nakaraan, we were not able to finish yung second lecture, kaya ang ating third lecture, we entitled it More on Biblical Assessment on Baptist Church Offices. What we're trying to do here ay ina-assess natin ang dalawang offices na ito in light of Scripture and also sa ministerial experience. Alam natin, ang Scripture may mga explicit words siya, but that doesn't mean we are not allowed to interpret it sa context natin, sa paraan na mas maintindihan natin at makikita natin na nagre-reflect ba yung mga actual na mga behavior, conduct at pananaw ng ating mga ibang kalalakihan dito, na to the point that we will be ready to recognize na sila nga ay merong panawagan maging pastor or sila ay merong gift ng pagiging deacon. We believe na kapag may qualified among us, we have no other recourse but to recognize at i-confirm ang mga yon, whether sa pastorate or sa diaconate, because we believe both are the gifts of Jesus Christ sa iglesia. Kaya naman sa ating pinag-aaralan, as we assess yung Baptist Church offices, walang mga hocus-pocus dito, walang parang mga midnight deal or mga secret meetings na nangyayari, tapos walang kinalaman ang iglesia. Gagamitin natin kung ano yung biblical na paraan. Kaya naman sa passage natin, nagagamitin sa 1 Timothy 5 verse 2, sabi ng Scripture, "Do not be hasty in the laying on of hands, nor take part in the sins of others. Keep yourself pure." Sa chapter 5 ng 1 Timothy, ang pinaka-context ng pinaka-section, ang section na ito is about the eldership. Makalagay dito na the elder who ruleth well should be supported doubly. Kumbaga, kailangan ng ganong generosity sa pagsusupport. And also, sabi sa verse 19, you do not receive an accusation against an elder without 2 or 3 witnesses. Ang mga elders, they are public officers. Therefore, madaling ma-smear ang reputation nila. May mga, hindi natin maiwasan, may mga magiging immature sa labas sa paligid natin, sa church, or maging sa mga tao sa labas, na marinig lang yung isang unfair accusation, whether fair or unfair, kung walang confirmation mula sa isa, maaari maapektuhan ang kanyang pananaw sa leadership. That is why protected ang mga pastors doon, na if there is an accusation against them, you do not receive them without 2 or 3 witnesses. And then pagdating sa verse 22, sabi niya, pagdating sa confirm ng mga pastors, do not be hasty sa paglilay ng hands sa kanila, sapagkat kailangan, yung sinabi dyan na do not take part in the sins of others, ang sinasabi dyan is may mga tao na later on mas makikilala mo pa sila, kaya hindi dapat magmadali ang iglesia. Ito yung sinasabi natin sa assessment natin sa mga magiging church officers natin, na wala tayong magical way para malaman na sila ba talaga ay may gift at qualified para sa ministry. Kailangan natin gamitin yung ordinary means, ordinary manner, at yan yung pinag-aaralan natin. Kung saan pwede nating ma-access yung mind ng Diyos sa kalangitan, hindi na pwede nating shortcutin yung process, but because we do not have that availability or without that advantage, we will
go through dito sa ating pinag-aaralan na we try to assess, evaluate, we try to pray sa mga ganitong bagay. So, tingnan natin. What have we learned so far? Naka 2 lectures na tayo. This is the third part, pero medyo mabibigat yung ating mga napag-aralan. Well, this is a review. Ang essence kasi ng ating pinag-aaralan ay yung perceived fragility ng Baptist polity. Kasi nga sa atin, ang congregation ang final human court. Pag sinabi final human court, yung word na human court, we believe that the final word is the scripture. Pero pag human court, hindi ang grupo ng mga elders sa taas, hindi rin ang mga archbishops, ang congregation ang may hawak. Therefore, isipin nyo yung mga ibang tradition na mga Presbyterians, they have trained themselves sa seminary for more than 10 years. In-equip nila sarili nila, na ordain sila para lamang magkaroon sila ng kakayahan na magdesisyon sa mga ganitong bagay. Sa Baptist, tayong mga hindi nag-seminary ang magiging tagapaghatol sa mga desisyon ng iglesia na hindi malinaw sa Scripture. So it reminds every Baptist church to seriously pursue a robust and healthy church government. And then, ang sinabi nating key, stability dyan, to stability is that walang ibang way kundi magkaroon ng biblically qualified eldership and diaconate. The pastors should lead by biblical ruling, and the deacons should serve both the eldership and the membership. So, in-emphasize natin yung dalawang bagay na yun. The pastors lead by ruling the church. The deacons serve both the eldership and the membership. At sinabi natin, may implications ang 2 offices. Ang number 1 na implication is that eldership and the diaconate are ordinary offices. Inihiwalay natin sila sa apostleship na si Christ lang ang namili. So dito, alam natin, si Christ pa rin ang pipili sa magiging pastors at deacons. Ang trabaho natin, kikilalanin natin sila. Sa mga apostol at mga propeta, walang church recognition ang kinailangan. So, ordinary resident offices ang mga ito. So, kung ordinary resident offices, number 1, kailangan walang mystical and secret process of validating the call of the candidates. May naririnig tayo minsan, di ba, na mga nagiging pastor dahil kinausap lang nung pastor, senior pastor, at siya yung pinasahan daw ng baton. Ganyan ang nangyari sa Iglesia ng Diyos, Haligi at Suhay ng Katotohanan. Nung ang binigyan ng leadership ni Nicolas Perez ay si Nenita Gugulan, ginulo ni Eli Soriano yung kapulungan kasi tingin niya siya yung dapat na pasahan ng ruling ng authority sa Iglesia ng Diyos at na Haligi at Suhay. So, umalis siya, kiniklaim niya siya daw yung ni Nicolas Perez na nagtayo ng Haligi at Suhay. So, nagtayo siya ng sarili niya Haligi at Saligan ng Katotohanan. Yun yung pinagmulan ng ang dating daan. So, ito yung mga pinagmumulan ng mga malaking kaguluhan, yung mystical at secret processes na biglang inappoint na lang ng sino man, hindi alam ng iglesia, at eto na, meron na tayong pastor at meron na tayong mga diakono. So, therefore, kung ganito na may walang mystical secret processes, dapat makita natin yung error ng overtly relying to personal and subjective conviction by the individual. So, wag tayo masyado sumandal doon sa claim ng isang tao na tinawag siya na maging deacon o maging pastor, tayo pa rin ang church sa pangunguna ng pastor ang validate or dapat makonvince tayo na meron ngang gift at qualified nga yung tao. And then, kung ordinary process ang gagamitin natin na tayo ang kikilala, hindi po pwedeng hindi natin kilalanin o kilala yung mga magiging pastor at deacons natin. So dito papasok yung legitimacy ng pagde-develop ng informed conscience by the congregation
on its men who may be qualified for the office. So hindi dapat nating masamain yung ikaw ay tatanungin, ikaw ay i-assess, kasi nga, ang gusto natin kung paano bumoboto ang mga tao sa politics, kilalanin nila yung kandidato. Dito, hindi ka man kumakandidato, pero maganda makilala ka. So, hindi dapat nakatago yung ating mga buhay kung ikaw ay nag-aspire for eldership o kaya naman ikaw ay willing na maging deacon kung may makapansin sa'yo. So, biblical offices are so crucial for the Baptist congregation that it cannot allow to have office bearers without adequate knowledge if they are biblically qualified. Kailangan may adequate knowledge tayo. Kaya may sinabi si Tabiti sa kanyang book na Finding Faithful Elders and Deacons, kailangan ng mga magiging elders natin at magiging deacons kahit papaano, lalo na mga elders, we get to know them by fellowship. At least we know kung ano yung kanilang mga ginagawa. At least alam natin, kilala natin sila. It's not just yung parang nakikita mo sila this Sunday at yun na yung knowledge mo, and then you think you have an adequate knowledge of them para sa office. So in the absence of an all-elder session or presbytery, the congregation holds the key to the door of allowing men to enter the holy space of ordained ministry. So tayo pala, sa Presbyterian Church, mga theologians, mga pastor, mga ordained men ang magde-decide. Kaya para sa kanila, it is ruled by elderly or elders na season sa ministry, informed sa theology. Kaya tayo, mga ordinary members. Bakit tayo nagtitiwala dito? Hindi ba delikado to? Hindi, because we believe na ang bawat isa, kung ikaw ay member ng SABC and ng church natin, we believe may Holy Spirit ka because we believe in regenerate membership. Ang Holy Spirit nag-i-inhabit sa'yo, and we believe na ang church, hindi hayaan ng Diyos na magkaroon ng maling desisyon under normal circumstances. Para magkamali ang desisyon ng iglesia, napaka-glaring dapat ng disobedience na makikita ng iglesia sa iglesia dito. And every season of evaluation and suffrage for offices in a Baptist church should be a humbling reminder of the power entrusted by the risen Christ to the congregation. So wag natin parang biru-biruin ito, kaya parang iismulin o kaya naman pupolitikahin, no? Halimbawa, mga magkakaibigan o kaya magkakamag-anak o kaya naman ito ay meron kang gustong mangyari sa iglesia. This is not the proper venue here. Now, let's move to the more implications of the ordinary nature of church offices. Sabi natin kanina, medyo challenging yung ating tiningnan, no, na kung ordinary office ang church offices ng diaconate at Baptist eldership, ibig sabihin walang mystical na paraan para tayo ay mag-confirm ng mga magiging pastor at deacons. That is somewhat parang tingin natin, no, parang medyo on the negative side siya, na parang minibigyan natin ng warning ang mga tao. But let's go to the more positive side. Kung ganito na ordinary ang office ng pastors, and ordinary means ang gagamitin natin, dapat anong way natin? We should, di ba, bathe in prayer. Itong mga men na nakikita natin, or lahat ng mga men, there should be prayerfulness on the part of the congregation. Si Charles Spurgeon sa kanyang volume, sa kanyang Metropolitan Tabernacle Pulpit, sabi niya, if you discover some lack of deficiency which mars our ministry, do not unkindly go and speak of it everywhere, but tell the Lord about it. You will be doing more good and acting more after the mind of Christ. And who knows, the very ministry which is flat and unprofitable to you now may yet become a great blessing to you when you have prayed concerning it. Yung bagay na ito ay patungkol sa mga pastor na, pero pwedeng i-apply ito sa mga nag-a-aspire na maging elders at mga pwedeng maging deacons na baka may nakikita tayong deficiency sa kanila or kulang pa, dapat nilang improve. Anong gagawin natin?
pupunta ba tayo sa iba tapos ipipaint natin sila in a way na condemnatory? Ipipaint natin sila na sobrang sama nila? Hindi dapat. Ang sabi ni Spurgeon, dapat mapunta tayo sa pusong nananalangin. Ipanalangin natin sila kung mayroon silang kailangang improve. Kasi kung hindi man sila pwede ngayon, malay natin next year or sa mga susunod na panahon, pwede na sila ma-qualify because our aim is to encourage everyone, every man, na tingnan kung sila ay may calling sa ganitong bagay. So, the men being considered by any member as potential office bearers only means that there is something noteworthy about them. Kung mayroong kang kinoconsider na kapatid, pwede kaya ito maging deacon? Kung ikaw yon, marinig mo yon, tapos may biglang narinig ka na kailangan mong improve ito. Kailangan mo bang ikasama ng loob yon? Dapat nga ikatuwa mo kasi there is something noteworthy about you na napapansin nila. So, therefore, members should always pray for the men in the church, particularly for those who they think can potentially serve as elders and deacons. So, pag-pray nyo po ang lahat ng mga lalaki, including ako, but most especially, yung mga lalaki nakikita nyo na baka may convince kayo na ito pwedeng maging deacon to, pwede maging pastor, pwede maging deacon to after 50 years. Pag-pray mo na ngayon. 5 months lang. Hindi naman 50 years. The mere fact that a member considers a man to the office is already a blessing. Amen? And a great encouragement to that man and to the whole congregation. In previous years, nung nagkaroon kami ng mga survey or nomination, may mga nag-nominate sa mga ibang tao for diaconate, minsan nakakuha ng 5 boto, 10 votes. What I did is, sometimes I tell these men, alam mo ba may 5 member nang tingin sa'yo pwede kang maging deacon. That is positive thing. Di ba encouraging yon? May nakakakita na ganon. No? Siyempre titignan ko yung mga ito talaga legit itong bagay na to. Hindi naman to obvious na parang niloloko ka lang or fina-flatter ka nung tao. But may assumption tayo na once na sinulat doon, serious yung tao na yon. So, there should be a spirit of joy on the part of a Baptist congregation in having this blessed season in their covenant community. Minsan kasi, baka nararamdaman natin parang dito tayo masyadong kinakabahan. May tamang kaba kasi nga mag-elect tayo sa office eh. Pero on the other hand, meron dapat na mamayaning joy sa atin na we do not intend na parang siraan yung isang tao. We just are being honest kung ano yung nakikita natin, but on the brighter side, this is a blessed season sa Covenant Community na meron tayong mga nakikitang ganito na pupwede or pwede na sa panahon na ito. Should the men being considered be found unqualified now, anong gagawin natin? Parang aatakihin ba natin? No, we must continue to pray for them in expectation that in the near future, they may be qualified. Di ba? Di pa naman tapos ang mundo kapag hindi ka naging deacon this year o kaya next year. Pwedeng maaaring maging qualified ka pag ikaw marahil nakapag-asawa, marahil pag ikaw ay nagkaanak, mas magmamature ka, o kaya naman pag may mga dumating pang mga paghihinog ng Diyos sa'yo, mga challenges na darating sa'yo sa iyong buhay. Di ba? So, in the absence of an extraordinary scheme, ito yung nagiging premise ko eh. Wala tayong extraordinary scheme, wala tayong visions mula sa Diyos na nakikipag-usap audibly ang Diyos sa atin. Baptist churches should bathe in prayers the men and the process of selecting their ordained leaders. Should be leaders, not elders. So, we may have no extra biblical revelation, but God has pledged to listen to the prayers of His people. So, ipag-pray mo yung tao na yon, pag-pray mo yung mga naririnig mo na pwedeng maging pastors kung hindi, or deacons, kung hindi ka convinced, ipag-pray mo din yung mga bagay na ito. So, may dalawa akong sub-topics dito sa prayer. Number 1, prayer for our potential candidates for the office are the best encouragement. Amen? Mga kalalakihan? Di ba? Kung narinig mo, nandun yung name mo sa pagiging deacon,
pag narinig mo, pinagpipray ka, that is the best encouragement for you. O kung ikaw ay nag-aspire ka na maging pastor, the purpose of our personal assessments is not to highlight what is lacking on an aspiring member for the offices. Pag binring up yung name mo, kaya naman you have that desire, hindi naman para dapat na, tignan natin yung weakness niya, tapos papakin natin, gawin natin itong topic lagi in a way na sinful. Kasi pwede naman siyang mapag-usapan in a way that is not sinful. So this is not to highlight at titignan natin lagi yon. We evaluate them not only for us to discover their fitness to the offices, but that upon seeing what is lacking on them, what are we going to do? We should be praying for them. Diba? Ganun ang gagawin ng isang kapatid sa Panginoon. We can do so much encouragement for these brothers to persevere if we both pray for them and tell them that we are praying for them. Napakalaking encouragement nun. Tapikin mo lang. Pinagpipray kita. Bubulong ka mamaya. Alam mo ba, pinagpipray kita. Pinagpipray kita, magising ka. Hindi, joke lang. Pinagpipray kita na magpatuloy ka sa ginagawa mo. May attitude kang ganito na nabibless ako. Sana magtuloy-tuloy ka doon at tingnan natin ang kalooban ng Diyos. Di ba? Bilang lalaki, ma-encourage ka, no? Lalo na kapag dami mong pinagdadaan ng problema, tapos nakakarinig ka ng criticism, yung isang encouragement na ganon, it can do so much to a person. Now, this is my personal practice. I want to share to you itong personal practice ko na ito. I see to it as pastor to personally address those aspiring men for the eldership about specific areas they excel and areas they need improvement. Siyempre, kung may unang gagawa nito, expect nyo na yung pastor. Kaya hindi naman dapat sanang masamain ng mga tao, both mga members or yung tao nag-a-aspire, itong bagay na to because this is what we're really doing. And I think this is the most loving thing to do. Kasi sinasabi mo yung tao kung ano yung lakas niya, kung ano yung ginagawa niyang maganda, at kung ano yung mga bagay na kailangan pa niyang i-improve. Kasi kailan niya dapat marinig ito? Di ba dapat marinig niya to habang nagko-consider tayo para may panahon na makita niya, maitama ito, ma-address sa kanya. Sabi ng Proverbs 26:5-6, better is open rebuke than hidden love. Faithful are the wounds of a friend. Profuse are the kisses of an enemy. So, dito, sa passage na ito, sa text na ito, meron tayong dalawang dapat iiwasan. No? Mula sa text na ito, kung open rebuke is better than secret love, at yung faithful are the wounds of a friend. So, what I do, I try to appreciate them when they show faithfulness and commendable conduct with honesty. I don't want na masabi nila, I'm just a flatterer. They do not need to be flattered kung nagko-consider sila sa office. Kasi ang kailangan nila yung real, actual na assessment, evaluation. Hindi ito yung palakihan tayo ng ulo. At kung may maganda talaga silang nagagawa, I try na magpa-thank you, sasabihin ko, maganda yung ano mo. Minsan nga, nagbibiro ako, +1 yan sa langit. This is something na para malighten yung environment at yung ganong setup para yung atmosphere, para naman makita na hindi lang tayo pumupuna sa negatibo, but also we try to commend yung conduct na yon. They do not need to be flattered. And ako naman, I also expect them to respond to my hopefully fair pastoral assessment with openness and humility. Dito, lilitaw kung pwede ito sa office. Kung thin-skinned siya, halimbawa, in-address mo lang, kailangan mo mag-improve dito, tapos minasama niya,
sobrang parang nagtampo at obviously this person is not yet fit for the office. Kasi hindi naman ito parang nasa isang large group tapos sasabihan mo yung tao. This happens one-on-one. At kapag one-on-one na kayo ng pastor mo, magtatampo ka pa, something is wrong with your heart. Di ba? Especially when your pastor is trying to share yung nakikita niya sa kanya. And remember this, I am the only person doing the oversight in the church. So, don't ever think na may isang tao na mas reliable ang kanyang assessment at mas alam yung assessment ng ibang tao other than the one who does the oversight. Part ng ng oversight is you ask members, or there will come a point na yung member magtatanong kung ano yung pananaw niya sa kung mayroon ng pwede maging pastor, pwede na maging mga deacons dito sa iglesia. Okay, do you want a pastoral disclosure? So, I have a disclosure sa inyo. There are currently 2 men who have personally expressed to me their desire for the eldership sa church natin. So, these are personal na nag-express. Either pumunta sa akin or ako nagtanong. So, there are 2 men pagdating sa leadership, eldership. Sa diaconate, wala nag-express kasi hindi naman ganun ang setup na Pastor Gaspar ako maging deacon. Parang, But sa 1 Timothy 3:1, it is a noble desire to aspire for the office of the overseer. So, currently, there are 2 sa church natin. At bakit ko sinishare to? Para maintindihan ninyo ang way ng pinapakita kong relationship sa dalawang ito. Because like an orderly organization, it is only appropriate to expect these men to begin conducting themselves in a manner befitting a pastor. Nag-a-apply ka. Gusto mo maging pastor. Natural, sisimulan kong tingnan sa'yo if you're behaving in a way that is befitting a pastor. You do not have the authority yet to be a pastor, but hindi naman kapag na-ordain ka, doon ka makikitaan ng conduct, behavior, and spirituality, maturity ng isang pastor. You should start the moment na nagsabi ka na you're aspiring for eldership. I think it's just fair. Diba? Sabi ni Tabiti, Finding Faithful Elders and Deacons, be patient and note those men who evidence the desire over time. Watch a man, encourage him. Observe the desire in fruitful seasons, in dry times, when he is full of joy and when he is sorrowful. Does the desire persist, grow and strengthen, or does it fade, wither and weaken? If the desire is delayed, does he wander away to do other things? You want to find men who handle delays and disappointments with maturity and humility, not impatience and immaturity. And his desire for the office itself, even if delayed, should mature over time like a fine wine. As Paul says, we do well to not be hasty in the laying on of hands. And I think that this is fair, di ba? Once a person nag-aspire for eldership, there is that kind of level. So, yes, hindi lahat ng tumatayo sa pulpit ay nagkakaroon ako ng ganitong mataas na observation. Lahat, siyempre, ng tumatayo sa pulpit, we want to uphold yung standard ng Scripture, but then there's that special eye pagdating sa mga tao na, mga kalalakihan nag-aspire for the eldership. Now, how about yung mga deacons? Potential deacons are not normally expected to express aspiration, but this only makes the eldership membership more active in recognition. Ano ba yung more active in recognition? So kung ang mga deacons natin na potential, pwede ito hindi sila lumalapit sa akin, mas lalo kailangan ko tayo, eldership membership. Titignan natin, pwede ba ito na maging deacon? Kaya kailangan yung church-wide na awareness, consciousness. Okay? So I hope na
makita natin to. Now, the point here is that the ordinary nature of the leadership offices requires a diligent use of the ordinary means of grace by the congregation, one of which is prayer. Prayer ang kailangan natin. So, let's pray for them. May makita kang lacking, idala mo sa Panginoon. Napag-usapan ninyo sa evaluation with some of your friends, be responsible. Do not attack their character, magmarahan ka, matakot ka, especially if these are aspiring for eldership because they are standing behind the pulpit. And also, mga men na pwede sa diaconate, probably they have families here, they have children. Let us be careful sa mga words na binibitawan natin. Let us be more expressive sa pananalangin sa kanila sa Diyos. Now, I have two things din dito, I think. Beware. The critic's attitude of seeing only the deficiency of a brother, but failing to pray to God about it so He may deal with it and improve himself. So, kung ikaw, may nakikita ka, nag-aspire for eldership, or dalawa, may nakikita ka pwede maging deacons, nakikita mo may kulang sa kanila, and that's good, nakikita mo yon. But if you fail to pray to God for them, I'll just see you as a critical person. Dapat kung tayo, pupunta tayo sa biblical assessment, di tayo magiging critical masyado, titingnan natin to at ilalapit natin sa Diyos, hoping that the Lord will move in the heart of this person. So, eto yung maganda sa prayer. The Lord exposes the weaknesses of our brothers in our midst. Why? Para lumitaw, mas mataas tayo sa kanila. No, so we can pray for them, not so we can despise them. Di ba? Bakit inaalaw ng Diyos? Makita mo yung immaturity ni brother o nung isang ganito. Baka nakita mo siya, ay, gusto ko pa naman siya maging deacon, tapos ganito pala yung ugali niya. O bakit inalaw ng Diyos yun? Inalaw ng Diyos na makita mo yon para maipag-pray mo, di para ma-despise mo. And same's true with our aspiring elders. Prayer, letter B. Prayer can remove the initial blindness caused by our imperfect assessment. So, anong nagagawa ng prayer, mga kapatid? O eto, ang prayer, napakagaling mag-alis niyan ng kabulagan. Kasi hindi ka perfect. Kung paano ang pastor, di rin perfect sa assessment niya, hindi ka rin perfect. Di ba? So, dalawa yung balance para mabalanse. Number one, there is blindness that fails to see the glaring red flags of a brother, and this borders to fanaticism. Na nakikita mo lang yung positive attitude or qualities nung sabihin nating manok mo, kung meron man, nung tingin mong parang gusto mo, pag yun lang ang nakikita mo, positive sa kanya, you're being blind doon sa negative, ang prayer makakatulong, nahugasan at maging maliwanag ang mata mo para makita mo na yung red flags. Pero, pwede rin sa kabilang banda, there is also a blindness that fails to see the positive traits of a brother. Baka bulag ka din, hindi mo nakikita yung mabuti doon sa isang tao, at ang nakikita mo na lang ay negative, so this borders to being a fault finder. So dalawa yung iiwasan natin dito na pagpipray natin. Mawala yung pagiging fanatic natin or mawala yung pagiging fault finder natin na tanging nakikita negative, on the other hand, nakikita na lang ay parang sunod-sunuran or parang positive lagi, na parang nasa political party na tayo, di ba? Parang yung nabasa ko sa Republican Party na kahit anong gawin ni Joe Biden, hindi siya dapat iboto, pero nakakalungkot sa Amerika dahil si Trump ang isa sa pinaka-immoral na leader na naging Republican nominee, but they have to settle with Trump. Kumbaga, yun yung bagay na wala na silang magawa. Political maneuvering eh. Hindi tayo dapat maging ganon. Let us pray for the blindness na hindi lang negative nakikita, hindi lang dapat positive ang
nakikita. So with sincere prayers, I believe the Lord can open our eyes to see properly the gifts that God has given or withheld sa ating church. Pwede kasing nagbigay na siya, recognize natin yon. Pwedeng hindi pa siya nagbigay, wini-withhold pa ng Diyos, kailangan nating ma-recognize yun. So, you see, ang direction ko dito is not to tell you kung sino. I'm trying to teach you how to have an informed conscience, how to navigate on these important matters. So by praying for our faithful men, we retain our search for elders and deacons spiritual process. Tingin ko, kapag lagi tayo nananalangin, na may maintain, hindi ito parang nagsisearch lang tayo sa susunod na executive, sa susunod na, let's say, na janitor natin, sa deacon. Napapanatili natin yung spirituality ng process kapag lagi nananalangin tayo. So, mga kapatid, sana ipaliguan natin sa panalangin ng ating mga kapatid. At welcome natin sila kahit, let's say, hindi pa sila prepared or hindi sila qualified or qualified na sila or sa susunod sila ma-qualify. Let's be prayerful and thankful to the Lord. Now, kung sabi natin kanina, the eldership and the diaconate are ordinary offices. Number 2, ang pagkakatulad nito, because next week, Lord willing, mag-move na ako sa mga deacons. Mag-specific tayo, and then elders, bago tayo magkaroon ng survey. Ito naman, gusto kong makita ano yung pagkakatulad nila. Ordinary offices, gusto kong i-emphasize servanthood offices to. Bakit? Bakit ko nasabing servanthood? Alam nyo ba, both deacons and elders in the New Testament, they're called servants. Hindi na ito bago, di ba? Wala dito nakita boss. Wala nakita dito diktador. They are called both as servants. Hindi lang ang deacons ang servant, pati ang pastor. Deacons, the Greek is diakonos, it is synonymous with the word servant. Sabi ng Acts 6:2-3, and the 12 summoned the full number of the disciples and said, it is not right that we should give up preaching the word of God to serve tables. That's the word diakonos. Therefore, brothers, pick out from among you 7 men of good repute, full of the Spirit and of wisdom, whom we will appoint to this duty. So, yung word na serve tables, dyan nang galing, yung magiging, office ng deacon, syempre may Old Testament background yan, pero at least makikita nyo dito. Sabi ni Mark Dever sa Understanding Church Leadership, may book kami dito, binigay ng Treasuring Christ, Usapang Church Leadership, Tagalized. In our modern translations of the New Testament, the Greek word diakonos is usually translated as servant and sometimes as minister. Sometimes it is just transliterated as deacon. It can refer to service in general, to rulers in particular, or to caring for physical needs. Angels serve in this way. It sometimes refers to waiting tables. So, mga kapatid na kalalakihan, kung magiging deacon po kayo, eto yun, no, mga kapatid. Kayo ay servant. Hindi kayo i-ordain na maging boss ng iglesia o maging boss lalo na ng pastor. So, servanthood actually is the greatest asset of a deacon. Parang hindi niya greatest asset to? Ito yung pangalan niya eh. Di ba? Without this, he cannot and must not be a deacon. Kung wala siyang servanthood spirit. Di ba? So therefore, with that, a bossy deacon is an oxymoron. Hindi ka pwede maging servant tapos bossy. Hindi ka dapat mag-exist yan in a church. And then, ang dapat na kung servant ng deacon, dapat pala, ang mga nasa kanyang nakikita yung attitude of humility. This is a must sa pagiging deacon. So, kapag may nakita ka na isang tao, lalaki, na medyo nahihirapan siyang mag-humble down, hindi mo nakikita sa kanya yon, medyo mahirap in the long run, no, makakasama ito sa diaconal position. Sabi ni, humility and servanthood are crucial qualities for deacons because their role is to assist or serve both the eldership and membership. Kung mapapansin ninyo, sinisingit ko lagi yung eldership, no? Kasi yun talaga naman ang biblical office nila. Kasi minsan may pananaw mga deacons, tinawag kami to serve the membership, not the eldership. Mali.
katulong ka ng pastor. And I'm very thankful, wala naman akong problema dito sa mga present diacon deacons natin. Pero gusto ko lang i-emphasize itong sabi ni Benjamin Merkel. The title deacon also suggests who has a secondary role as one who comes beside and assists others. Deacons are not involved in the important tasks of teaching and shepherding. These tasks are reserved mainly for the elders. Rather, the deacons provide assistance and support so that the work of the church can continue effectively and smoothly. Sila Benjamin Merkel at mga authors dito sa Reformed tradition na ginagamit ko, maingat sila doon sa paggamit ng oversight. Kahit sa mga physical na mga ministries, nag-iingat silang gumamit ng oversight kasi sa history, dahil ang mga deacons, ang mga physical na bagay ang kanilang inaasikaso, temporal, pumasok sa mga churches na sila yung may control. Sila yung may turf nila yon, teritoryo nila yon. But the Reformed teaching is clearly that the deacons are under the oversight of the elders. They are always there to assist. They should not be given yung para sila yung pinakamataas dahil dito sa specific na ministry dito. Every ministry sa church nasa eldership kasi sila yung tinawag to rule the church. Kaya sabi ni Alexander Strauch, ang mga deacons, they are called the formal assistants to the elders. So wala pa talaga tayong assistant pastor. Meron tayo, yung mga deacons pala yung mga assistant ng mga pastor. Sabi ni Strauch sa Paul's Vision for the Deacons, assisting the elders with the care of God's church. The idea is that of a subordinate carrying out an assignment on a superior's behalf and having full authority to execute the superior's delegated task. O anong point ko dito para ipakita? Talaga, abusuhin natin ang mga deacons. Hindi po. Para ipakita ko sa inyo, hindi po pwede dito yung walang servant spirit na kapatid. Kasi ito yung gagawin niya na siya ay assistant talaga. May isang issue na paano na babalanse daw yung pagiging servanthood ng deacon at yung authority. Kasi may authority sila. So sa mga ibang lalo na sa ibang mga tradition, naging malaking temptation ng mga deacons dahil may authority, nagiging powerful to the point na parang equal na sila ng pastor o kaya naman sobrang malaki yung power na nahawakan nila. To the point na hindi mo na mauutusan. Parang parang ang pangit tingnan. O deacon na ako, huwag mo na akong utusan. Di ba kaya ka nga dinala na maging deacon para mautus-utusan ka. And sometimes it is our fault kaming mga pastors kasi even napapansin ko sa mga ibang Reformed churches, kasi ang mga deacons usually, wala naman sa kanila, gusto nga nila nautos. Kanina nga binigyan ako ng tubig ng deacon. Pero the first time na ginawa ng kapatid na to na deacon, parang nahiya ako. Baka makita ito ng magulang, ng pamilya, parang ginagawa akong tagabigay ng tubig. But the realization is sa Bible, yun pala talaga yung trabaho ng deacon. At para ma-maintain yun, minsan, tama lang talaga na utos-utusan ko. I hope naman hindi yung abusado, na parang uutusan mo talaga na ganon. Kasi dumarating sa akin minsan, nahihiya ako. Not because ayaw nila, gusto nga nila, but that is how I don't want na ma-abuse sila. Pero it's more on my fault in this matter kasi they are always willing naman na so sorry mga deacons kung utusan ko pa kayo lalo mamaya. So, ang point ko lang dito, kukuha tayo ng deacon. Sana okay lang sa kanyang utus-utusan natin siya. 'Di ba? Para ma-maintain, hindi pala ako nandito para magkaroon ng malaking power. Nandito ako para mag-serve, para may pambalanse. Kaya dito kailangan din ng qualified elder. Kapag nagkaroon ka ng diktador na elder o kaya yung palautos na elder, yung nagte-take advantage, pangit yung ganon, maabuso talaga yung mga deacon. So ayaw natin pareho yun. So Jesus himself was called a deacon. He is the deacon of deacons. Sabi sa Mark chapter 10 verse 45, even the Son of Man came not to be served, but to serve. Diakonos.
In other words, sabi ni Jesus, Jesus was called to be a deacon, diakonos. Kaya kung si Jesus naging deacon, ginawa niya ito, anong ibig sabihin nito? Maganda interpretation dito ni Tim Keller. Sorry, it's Tim Keller. First of all, Jesus washed feet despite his impending death. Jesus was to have the wrath of God poured out on him. He was feeling the tremendous weight of that even at the supper. When we are hurting with a load of care on our backs, do we look around and notice that people's feet need to be washed? Do we look for little ways to serve? No. We are usually absorbed in our troubles. We want people to take care of us. A real servant does not say, when I get my life together, when I get over my blues, when I get my schedule in order, then I will start to minister. Perhaps you are hurting and you may even be angry because no one is noticing. But when would you be if Jesus had your attitude? Second, Jesus served despite the unworthiness of the disciples. Notice John's reminder that Jesus knew the betrayer was present. Jesus knew them all, one betrayer, one denier, all forsakers. When he needed them most, they would leave him. One of those seats of feet was dirty and sore from an errand that arranged for his torture and death. What did Jesus do? He washed those feet. Kung ang Panginoon natin na kaya niyang yung menial, yung madumi na task, di ba? Sino tayo, lalo na sa mga magiging deacon, na hindi mo kayang, alam mo yan, yung maruming ministry na ganon. So, kaya let us beware of the person who is not willing to do the most menial task in the church. This man is not fit for the diaconal office. So, at mga questions dito, does he welcome even the seeming lowliest type of ministry, cleaning the restroom, and doesn't pout when not assigned on tasks with glamour? Halimbawa, pagtayo sa pulpit, yung parang pagdating sa pagtayo sa pulpit, or pag-lead, pag-preside, gustong-gusto natin. Pero pagdating sa paglilinis, parang walang nag-aagawan. This should not be. Is he prepared to be accused as a pastor's man or a yes man? Siyempre, hindi ito totoo. And I would not want to do that. Pero dapat willing ka na makarinig ka ng ganyan na accusation. Kasi ang gusto mo ipakita is that you are with your pastor. Of course, assuming na nasa tama ang pastor mo. Is he someone whose name is associated with being critical to the leadership rather than a problem solver? So, kapag umangat yung name ng taong ito, ng lalaking ito, makikita mo parang lagi problema ang pinag-uusapan kaysa yung problema isosolve. It has an effect. It should be a discernment sa atin. Kailangan, sabi nga ni Matt Smethurst, doon sa book niyang Deacons, ang mga deacons problem solvers sila. Hindi sila mga problem na palalakihin ang problema, o kaya pag-uusapan yung problema, o kaya hahanap ng problema. Hindi ganoon ang mga pwede maging deacons. No? And then, punta tayo sa eldership. Pastors are called ministers of the gospel or ministers of Christ. So, kanina servant ang mga deacons, ang mga pastor, servant din. Servanthood office to. Tingnan nyo sa Romans 15:16. But on some points I have written to you very boldly by way of reminder because the grace given me by God to be a minister of Jesus Christ to the Gentiles in the priestly service. So, ang deacon, servant office siya. Huwag nating isipin na ang eldership, boss ang kanyang office. The servant din. While the man of God in the New Testament is called with three usual names, elder, overseer, shepherd, one that was also used by Paul is the word minister. Ano ba yung minister? Minister is from the Greek word leitorgos. Ang leitorgos is someone who discharges a public office at his own expense. In other words, siya yung tao na sarili niyang kapahamakan, susuungin niya, sarili niyang mag-e-effort siya, hindi siya yung parang pupukpukin mo, talagang i-discharge niya yung public office kahit itaya niya yung kanyang sarili.
Yun yung servant, yun yung minister. It only means a servant or someone who assists. So minister of the gospel or minister of Christ then means servant. So yung word na minister, pwede natin palitan na servant. Servant of the gospel, servant of Christ. Pag si John MacArthur na nagsalita about pastoral ministry, we should listen. We live in a world that neither values nor desires humility. Whether in politics, business, the arts, or sports, people work hard to achieve prominence, popularity, and fame. Sadly, that mindset has spilled over in the church. Personality cults exist because pastors and Christian leaders strive for celebrity status. The true man of God, however, seeks the approval of his Lord rather than the adulation of the crowd. Humility is thus the benchmark of any useful servant of God. Spurgeon reminded us that if we magnify ourselves, we shall become contemptible, and we shall neither magnify our office nor our Lord. We are the servants of Christ, nor lords over his holy heritage. Ministers are for churches and not churches for ministers. Take heed that you be not exalted above measure, lest you come to nothing. So, kita ninyo yung napakataas na standard according kay MacArthur. Other issues, syempre, nandyan ang pagiging banal, prayerful. This will be dealt with sa mga qualifications per se. Pero gusto kong ipakita sa inyo dito, yung both na ito na offices, they are servanthood offices. Kung servanthood offices, hindi pwede ang proud, hindi pwede yung ma-pride, hindi pwede yung ma-ego. Kailangan humble ang hinahanap natin na magiging elder at deacon. A man who does not have a servant's heart, yet wants to be a pastor is only looking for a position of power. Kasi, kung 'di ba, maglilingkod ka, you will go out of your way, 'di ba? You would really sacrifice yourself and then even at times sacrifice your own rest, your own thing, your own life, your own family. And not on a pattern or magiging ganun ang pattern mo, but there are times that may emergency, may namatayan tayong member. I told my wife, I want to be there early morning. I want to be doon sa side ng kapatid natin. So, nagkaroon kami ng disruption sa mga family worship namin at lahat-lahat. But she understands because this is the life of a pastor. As I've told you, ang pagpapastor, hindi lang, sabi sa akin nung nasa Bible school akong una, ramen ang pagpapastor, di lang pagtayo sa likod ng pulpito. And he was right. You would have to go, willing ka sa bumaba sa ganung level. Na sa mga sermons natin, we do not share lagi yung mga personal na mga experiences namin because, hindi naman impressive yung mga testimonies natin. Si Christ ang impressive, di ba? But I just want na pansinin ito, na in the ministry kasi, pag nag-a-address ka at ganito, yung mga ginagawa natin as people who wants to become pastors or deacons, remember this, minsan nakikita natin, lagi nagsasalita, laging ikaw yung kinoconsider, tapos may kasamang fame. Those are nothing. Let me tell you, those are nothing. Diba? Sabi pa nga yan sa Notting Hill, the fame it's not real. Pero ang totoong nangyayari is every day of your life, you have to battle against your pride, your own sinfulness, para makapag-minister ka efficiently. You cannot proceed and teach or tell people to do this if you're yourself is not willing. You're not willing to do that. I am thankful sa ministry ko sa SIBC nung na-save ako noong 2002. Halos lahat ng mga nakikita nyo ministry dyan, I've encountered it. Ako yung naglilinis ng CR, nagmamap ng floor. There was a time na nag-preach ako yung nag-song lead, ako na yung naglinis ng CR. Ako lang naiwan. That was 2003 or 2002. Nag-visit sa mga kids, nagtuturo sa Sunday school ng mga bata, Bible study. Ang hindi ko lang pinasok na ministry talaga ay pagluluto. So, kayo nang bahala sa pagluluto.
Wala tayong lunch mamaya pala, no? But I just want to tell you, and I've been telling my fellow preachers, sabi ko, it will not be long that SABC will have a singular elder. We want to have additional elders. So, let us have this challenge na mag-improve, continue tayo na gawin natin yung inihingi ng Scripture so that we will be qualified. And I hope that we will look to Christ because He's the greatest pastor. He had a most humble and willing heart. A man who would want to pastor Christ's church knows how to stoop down and serve the people of God in both the easiest and most difficult time. Hindi yung parang kasiyahan, nandun tayo, pero sa mga difficult moments, wala tayo. So beware of the person who always prioritizes himself. Nasaan ba yan? Over others, himself over others, and is not willing to minister ungrudgingly, is not fit for the eldership office. So dapat walang grudge. Willing tayo lagi at masaya tayo na ginagawa ito. So let me conclude our Sunday school. Ay, meron pa pala, sorry. Is he a man who is known for self-denial in his service in the church? Kung servanthood ang office, lagi nandun ang self-denial sa kanya. Is he a person who the church and eldership can rely on? These are the things that are important. So, let me conclude. Sabi ni Dietrich Bonhoeffer, the church does not need brilliant personalities, but faithful servants of Jesus and the brethren. Okay? Any question? Crisaline. Good morning po, Pastor. Hello po. Okay na, ayun. Regarding po sa diaconate po yung question, bali, kunyari po, for instance, meron pong nakikitang candidate na very, naman po, may servant heart, ano po siya, masipag po, laging present sa mga fellowship, sa mga events ng church and everything. Tapos kitang-kita niyo po yung initiative, yung willingness. Pero meron po ba tayong sinaset na parang standard ng lalim sa theology, yun sa understanding na or for example, yung hindi naman po sa pagde-degrade pero may certain intellect lang siya na hindi siya ganun ka-bookish or kung bookish man, hindi din ganun talaga malalim. Yung hindi po, lalo po sa reform, di ba po, mas complex po talaga ang understanding sa Yeah. di ba po, magiging katulong din po sila ng pastor sa sa decision making and everything po at para maging katuwang ng pastor po sa pagtingin at aalaga po ng church. Ano pong masasabi niyo po doon? Yes, tama yung point mo na kailangan merong doctrinal depth or yung clear understanding ng doctrine. They must, sabi sa 1 Timothy 3:9, they must hold the mystery of the faith with a clear conscience. Ayun. So, kumbaga naintindihan nila yung pananampalataya. And I think meron din dito, let deacons. For those who serve well as deacons, gain a good standing for themselves and also great confidence in the faith that is in Jesus Christ. So, meron silang I won't use the word bookish or parang bookworm, pero dapat naintindihan nila yung faith na sa atin. At sa ating case, yung 1689, kahit di kailangan yung pastoral level, pero at least they understand, strong sila doon sa doctrine na yun. We do not want na yung deacon madili siyang masway na ni Joel Austin o kaya ng isang sino man na nag-preach na ganito, deacon siya. We expect talaga yung paglalim na gano'n. Yes. Hindi ko po sure kung may further discussion pa po sa following sa Sunday school natin ng qualification pa po ng diaconate. Pero sa past po kasi natin na
na naging series po ito, may nabanggit po kayo about sa partner niya. Like, kung may asawa po siyang babae, tas hindi po good standing yung babae or hindi po niya nalilid ng maayos, grounds po yun na hindi siya qualified as a deacon. Ang tanong ko naman po is, what if po single, kunwari po, single pa po siya, tapos meron na po siya ng qualifications as deacon, tapos for an instance, nagkaroon siya ng girlfriend later on na hindi po ganun ka-faithful or galing po sa ibang church, ganun. Ano pong mangyayari po sa standing niya as deacon? I think sintomas yan ng kanyang evidence yan ng kanyang maturity. Kung malalim talaga siya, he will not pick or select a woman na alam niyang hindi magiging supportive sa kanya or hindi ganun kalalim sa pananampalataya. Now, kung nagkamali siya, he should be willing na i-end ang relationship or at least sa una, i-heal muna. Pero later on, kapag dumating na sa point that it is very evident na yung mga elders, deacons, fellow deacons, sasabihin niya mukhang may problema yung babae at sinabihan mo na, ayaw niya. But I think it's time for you na humiwalay ka sa kanya. So, hindi natin siya kagad aalisin, pero sa ganong bagay, natin siya titingnan. Kasi yung mga decision niya ang titingnan natin. Tatay Peter. Pwede pa po. When I was nung wala pa ako sa mga ganitong church, nanonood ako sa mga 700 Club. Marami ako nakikita mga testimonies na yung past nila, they're criminals, lawless people. Basta may dark past sila. Then, ang testimony nila, nagkaroon sila ng calling from God. Totally, they were regenerated. And ultimately, may mga naging pastors pa. Should we encounter the same person in this church? Hindi naman natin alam yung past niya, halimbawa. And he's aspiring for a higher position like elder or deacon. Ano po ba, will he be disqualified o magiging minus factor lang sa kanya yon? Kasi totally regenerated na siya. Nagbago na talaga siya. The past is past. Magandang tanong yan. Ang keyword natin yan is blamelessness above reproach. Kung presently siya ay above reproach or blameless, I think walang umahad lang sa kanya, sa bagay na yon. Kaya ang tanong, blameless pa rin ba siya ngayon? Kasi ang belief natin sa regeneration is new life starts at conversion. So whether may past yan, homosexual siya or a dark past, sexual past, kapag na-convert na siya, we believe bagong buhay yan. But because of the internet, it has complicated yung mga ganung bagay. I mean, meron akong kaibigang pastor, isa sa nagpa-discourage sa kanya, ay meron siyang mga videos na nag-flip top at nagmumura-mura. So hindi na niya pag-aari yun. May pastor's wife sa isang church na dating sexy star, si Rica Peraleo. So I think maganda yung sagot ng kapatid na yun, pastor na yun, kasi siya mismo nakaranas . Kaya parang napakabigat ng kanyang advice kahit nauna ako nagpastor sa kanya. Sabi niya, sa mga ganong cases, at the end of the day, it is your church magde-decide if they can accept such a person. So, yun ang magiging sagot ko. Kung kaya nating tanggapin na pag tinype mo yung name niya sa YouTube, ito yung pastor namin, nagmumura-mura 10 years ago. Kung babanggitin yung pangalan, baka type nyo Meron pa? Albit. Thank you po sa lesson. Yung question ko lang po is, given na kailangan meron tayo sufficient knowledge dun sa tao na yon na gusto nating i-boto or probably sa survey masama, what do you think would be your advice sa amin to know talaga na sa aming conscience
sufficient na yung knowledge ko about this person. Kasi ang both extremes is, ang tunay lang talaga nakakilala sa kanya would be his wife. Pero kapag sobrang, yung kabilang extreme naman is wala ka talagang alam sa kanya. So we have to be somewhere in the middle na kilala natin sufficiently yung tao for us to say, kilala ko yan. Pwede ko siyang i-vouch na pwede siya. How do we determine that sa ating mga sarili? Yeah, I think it's a good question. Sa mga churches, ang ginagawa nila, I know of an actual church, ang ginawa nila, they fellowship this person. Sabi ni Tabiti, bisitahin mo sa bahay or magkaroon kayo ng na mag-fellowship kayo, minsan mag-suggest ka, gusto mong pumunta sa bahay nila. So, yung gano'n, I agree na the end of the day, yung wife niya yung pinaka nakakilala sa kanya. But that should not stop us from prodding more yung ganitong bagay, just so that we can avoid yung tendency na iba siya sa church, iba siya sa bahay na gano'n. And it's for his own good, yung gano'n. As long as clear ang conscience mo, tingin mo na adequate na yung knowledge mo na yon, and you have a clear conscience before God, it's your liberty na take mo yung ganong position. Yeah. Follow up lang po dun pa. Siguro kung sakaling masabi ko na, hindi ko kasi ito nakasama pa ng deeper or mas nakilala pa, should I refrain or should I abstain from voting? Or? Sa mga let's say, sa mga bago, there are times na sinasabi ko, if you're not very confident, kasi baka pwedeng mag-create ng unnecessary confusion. It's well within your right na mag-abstain ka. As long as di sila utusan, i-persuade natin sila. Kasi, limbawa, yung iba, hindi nakapag-attend ng ganitong Sunday school kahit matagal ka na. Parang you are not qualified to make the right decision for the church. Di ba? Parang ganon. So, you can ask na mag-abstain para hindi siya clear na no, hindi siya clear na yes. Kaya, sa susunod nga, kailangan na ituro ko din na may responsibility tayo. Dapat, responsibility natin na gawin nating inform ang sarili natin, attendin natin ang mga ito. Tapos yung mga stated meetings, ng covenant meetings, dapat nandun tayo para mas nakikilala natin kung ano yung mga nagiging pag-uusap na gano'n. Tsaka, Brother Alvin, hindi natin sinasabi na mag-ano tayo, parang masyado tayong maging mapangialam sa buhay ng kapatid natin or ano. I think we all know na in the Christian community, in the church, lalo na for someone nag-aspire ng office na maging pastor o kaya pwede maging deacon, there is that obvious na accepted na kind of knowledge na kilala natin sila without being parang meddlesome sa mga personal na nilang buhay. Baka wag natin tanungin yung mga bank account nila, magkano laman. So, binigay mo yung GCash number mo. Okay, so yun lamang. Let us pray. Father, we thank you for the lessons that we have heard, and we pray na magdulot ito ng maganda sa amin, sa aming iglesia. We desire, Lord, more deacons and more elders. Siguro hindi kami magkakasundo pa sa ngayon sa maraming mga bagay, pero ito yung purpose ng Sunday School, so that we can have a united mind, magkaroon kami ng pagkaklaro. Allow us not to commit sin habang ginagawa namin ang process na ito. Umasa kami sa inyo. And at the same time, kilalanin namin that this is the church of Christ. Kung ano yung pagkakaloob niya, tatanggapin namin. At kami, alam namin kung kikilos si Kristo, magkakaroon ng united mind ng SABC. Thank you, Lord. We ask this in Jesus' name.